Ngayong buwan o sa Mayo, inaasang sasampahan ng kasong plunder sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Muli namang iginiit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa anomalya sa mga proyekto kontra baha. Saksi si Rafi Tima. Bumuhos sa mga kalsada ang galit ng taong bayan ng maisiwalat ang tungkol sa umunoy mga anomalya sa mga proyekto kontra baha. Ngayong araw, inanunsyo ng Office of the Ombudsman na dalawang dating leader ng Kongreso ang nakatakda nilang kasuhan. Sina dating Senate President Chis Escudero at ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Sina Romualdez at Escudero, kapwa ay nakusahan dati ng pagtanggap ng kickback mula sa mga maanumalya umunong flood control projects sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Actually, narinig nyo na yung istorya. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think we can put everything together. Ang plunder ay seryosong kaso ng pagnanakaw ng halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Non-bailable ito kapag malakas ang evidence of guilt at sa ilalim ng Anti-Plunder Act ay may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Sa pagtataya ni Remulla, may isasampang kasong plunder sa buwang ito o sa Mayo. Kinukumpleto na lang daw ng Office of the Ombudsman ang mga kailangang dokumento. Ayon sa kampo ni Romualdez, handa silang sumunod sa proseso ng Office of the Ombudsman kapag sinimulan na ang formal na proseso. Umaasa raw silang susundin ng Ombudsman ang panuntunan na kanyang mismong nilagdaan na itutuloy lamang ang mga kasong may reasonable certainty of conviction. Nais daw nilang idiin na hanggang sa ngayon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang ghost at substandard na flood control project. Tiwala raw silang mareresolba ang issue batay sa ebidensya at due process at hindi sa pamamagitan ng pamumulitika o espekulasyon. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon na nakinabang siya sa kickback sa flood control projects. Bukod kina Escudero at Romualdez, marami pa raw ang madadamay kabilang ang mga nasa ehekutibo dahil ang inihahanda nilang kaso may kinalaman sa pagbuo ng budget. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ng Office of the Ombudsman sa taong 2024 at 2025. Pero hindi raw malayong aabot ang kanilang investigasyon hanggang sa nakaraang administrasyon. It can go back to as far as the time of Speaker Velasco. Kaugnay ng kanilang isinasagawang paghahanda sa pagsasampa ng mga kaso, nakatakda raw isang pina ng Ombudsman ang mababang kapulungan ng Kongreso para makuha ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista at mga opisyal ng Kamara. Babala ni Remulla, huwag daw sanang ulitin ng Secretary General ng Kamara na tanggihan ang kanilang subpina tulad ng ginawa nito sa paghingi nila ng SALN ng opisyal nilang kinilalang si Sofonias Gabonada. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General at ito po itong call sa mga plunder cases din. Banta ni Remulla, kapag hindi nakuha ng Office of the Ombudsman ang hinihinging SALN ngayong linggo, ay ipasususpindi niya sa pwesto si House Secretary General Cheloy Garafil. Public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Dagdag na Remulla, I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. sa kasalukuyan sina dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico ang pinakamalalaking pangalan ng mga public official na nakasuhan dahil sa flood control scandal. Rafi Tima ang inyong saksi. Sa isang pahayag, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na malaki ang paggalang ng kanilang opisina sa Office of the Ombudsman at sa mandato nito. Ayon kay Garafil, sa ngayon ay tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site na trabaho sa Kamara alinsunod sa utos na magpatupad ng work from home bilang pagtitipid sa enerhiya. Wala raw silang intensyong magpakita ng kawalan ng paggalang o umiwas sa pagtugon. Ang lahat ng opisyal na komunikasyon ay kanila raw aasikasuhin nang naayon sa mga tuntunin at may buong paggalang sa institusyon. Sinisikap pang makuha ng GMA News ang pahayag ng isa pang opisyal ng Kamara na si Sofonias Gabonada.